Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong talakayan dito sa Taga-Suri! Ako po si Kaborno at ako ang inyong Taga-Suri! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay tatalakayin po natin itong kakaibang interpretation ng mga ministro ni Manalo tungkol sa Juan 16. Makasama natin si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gabriel, magandang araw sa iyo, bro! Hello po, magandang araw po. Ayan, kapayapaan po ng Diyos sa parating sumatin. Okay, at bago muna natin simulan ang ating programa ay magdasal muna tayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan. Brother Gabriel, sisimulan na natin ang ating programa dito po sa Taga-Suri Talakayan, kapatid na Gabriel. At sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin itong doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. At yan po ay ang ating mababasa dito po sa kanilang Pasugo Magazine na i-flash ko po sa screen. No? Itong, ayan, yung Pasugo Magazine, kapatid na Gabriel. Yung May 2019 issue. Ito, babasahin natin yung page 41 na isinulat po ni Ervin Albedina na may pamagat na, ito yung pamagat, Brother Gabriel, ha? Si Cristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Aba, grabe naman yan, kapatid na Gabriel, ha? Si Cristo daw yung nagtayo. Reaction mo, Brother Gabriel, sa pahayag nilang ito? Yan, una pa lang po, historically, mali na kagad yan. Kasi ang natayo lang naman sa Pilipinas na iglesia, yung iglesia ni Cristo ni Manalo. Yan yung tinayo niya. Pero si Cristo yung nagtayo, mali po yun. Inaccurate yun sa history kasi si Cristo nagtayo na siya ng iglesia, hindi sa Pilipinas, Kaborno. No? Manapa, nakinabang yung Pilipinas sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Nakaabot dito yung iglesyang naitayo. Hindi dito naitayo. Yun. Yon, tumpak, kapatid na Gabriel. Pero yan na talaga yung pahayag ng Pasugo Magazine, kapatid na Gabriel. Kanila talagang tahasang sinasabi na si Cristo daw ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Aba, grabe namang akusasyon niyan, kapatid na Gabriel, ha? O, yung tinutukoy kasi dyan na Iglesia ni Cristo ay yung kanilang Iglesia ni Cristo ni Manalo, kapatid na Gabriel. O, diba? Ayun, yun pala. Oo. Sige, so yan po ang ating tatalakayin sa ating episode ngayon, kapatid na Gabriel. At ito nga, isa sa bahaging yan ng article ay may mababasa tayo na ganito, kapatid na Gabriel. Basahin mo nga ito, kapatid na Gabriel, ang sinasabi. Ito po. Sa artikulong ito ay patutunayan sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan na si Cristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong Hulyo 27, 1914. Ayan. Ayan, so grabeng pahayag yan, kapatid na Gabriel. Tampalasan nilang sinasabi na si Cristo daw yung nagtayo nung Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong July 27, 1914.
Grabe naman yan, kapatid na Gabriel. Oo. Paano ngayon yan? Lumalabas pala, dalawa na yung itinayong iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang lumalabas doon, kapatid na Gabriel, di ba? Opo, lalabas 2 beses siyang nagtatag ng iglesia. Naku po. Oo, grabing namang doktrina yan. Ilang iglesia ba yung itinayo ni Kristo? Basahin nga natin yung Mateo 16:18, kapatid na Gabriel. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayan, maliwanag, kapatid na Gabriel. Hindi naman sinabing, itatayo ko ang aking mga, wala namang salitang mga iglesia dyan. Yung sinasabi, ang aking iglesia, kapatid na Gabriel, di ba? Opo. Oo. So, maliwanag, kapatid na Gabriel. Yung iglesia, itinayo yun ni Kristo. Isa lang yun, kapatid na Gabriel, o di ba? Yes. At doon yun sa hindi sa Pilipinas, garantisado yun abot mo. Ayan, so nakita natin, kapatid na Gabriel, na grabe talaga itong kanilang mga sinasabi. Balikan natin yun, na yan yung iglesia na itinayo daw sa Pilipinas na lumitaw noong July 27, 1914, lumitaw yan sa pamamagitan ni Kristo. At patutunayan daw nila sa banal na kasulatan, kapatid na Gabriel. Paano nila mapapatunayan yan, kapatid na Gabriel? Ito, basahin natin mula mismo sa article, kapatid na Gabriel. Basahin natin ang sinasabi. Opo, ganito ang nakasulat. Ano ang katunayan na ang Panginoong Hesukristo ang nagtatag ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas? Mayroon siyang hula o paunang pahayag tungkol sa kanyang ibang mga tupa na gagawin niyang isang kawan. Ganito ang ipinahayag ni Kristo. Mayroon pa akong ibang mga tupa. Sila ay wala sa kawang ito o kawang narito. Akin din silang pangungunahan. Sila'y makikinig sa aking tinig. Sa hinaharap ay magkakaroon ng isang kawan at isang pastor. Ayan, yan po yung naisaling Tagalog po, Kaburnok, sa easy to read version. Ayan, so yan po yung pahayag ng mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo sa nasabing article na ito. Basahin mo nga yan sa ating version, yung sa ang dating Biblia, pakibasa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ayan, so klarong-klaro, kapatid na Gabriel, ang sinasabi dito, di ba? So, mayroong daw ibang mga tupa na hindi daw sa kulungan ito na dadalhin papasok sa kulungan, kapatid na Gabriel, di ba? Oh. So, yan ang kanilang interpretation dito sa Juan 10:16, di ba? O, ngayon, reaction mo muna doon sa kanilang interpretation, kapatid na Gabriel. Diyan natin malalaman na meron na naman pong mali po sa hermeneutics, Kaburnok, kasi sinabi naman na ni Kristo meron daw siyang ibang tupa na hindi sa kulungang ito. Ibig sabihin, Kaburnok, meron na talagang iglesia na natatag. Dadalhin niya yung mga tupa na yun sa kanyang iglesia. So therefore, hindi na kailangan gumawa ng panibagong kulungan. Sabi nga ni Kristo, dadalhin sa kulungang ito eh. Di ba? Parang ang ibig sabihin, gustong ipalagay dito ni Kristo, meron ng kulungan, no? Meron ng mga naunang tupa. Pero meron pang tupa sa labas, kailangan niyang tawagin, papasukin sa loob. So hindi na kailangan gumawa ng panibago pang kulungan at yung kulungan na yun nakabukod pa sa hindi nga sinabi nga magiging isang kawan, Kaburnok. Di ibig sabihin, nagsi-self-interpret sila sa talata na to. Kasi meron na talagang kawan eh. Yun po yung aking napansin na maling interpretation nila sa 1:16. So, ipagpapatuloy natin ang pagbasa doon sa naging article
tungkol naman kung sino itong tinutukoy na ibang mga tupa. Ito, basahin natin at ipagpapatuloy, kapatid na Gab. Ito po ang nakasulat. Ayon sa hula ni Kristo, mayroon pa siyang ibang mga tupa na hindi kabilang sa kawan noon. Ang kanyang tinutukoy na mga tupa ay mga tao. Ezekiel 34:31. Ang kawan naman ay ang iglesia ni Kristo. Ito po ang nakasulat po sa Tagalog na po na translation ng Lamsa ng Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan na ito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ninyo ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ayan, kaburnok, napakalinaw na nagsiself-interpret. Ayan, so yan pala yung kanilang argumento, Brother Gabriel, di ba? So yung ibang mga tupa pala, yan daw, yung iglesia ni Kristo nila, Gawa 20:28 daw. Di ba? Grabe naman yan. Tanong, kapatid na Gabriel, tama ba yung unawa nila? Alam mo ba, Brother Gabriel, may karugtong pa yan yung kanilang sinasabi. At ano ba yung naging conclusion nila mula sa kanilang naging argument? Ituloy natin ang basa, kapatid na Gabriel. Sa makatuwid, hindi pa existido noon ang ibang mga tupa o iba pang mga lingkod ni Kristo, sapagkat ayon sa hula, sa hinaharap na panahon pa sila mapapabilang sa iglesyang kay Kristo. Aba, ganun pala yun, kaburnok. Ayan, grabe pala yung kanilang interpretation, kapatid na Gabriel. So yung ibang mga tupa pala, dahil yan daw ay sa hinaharap pa daw ito mangyayari, automatic daw. Walang iba daw yun, kundi yung iglesia ni Kristo ni Manalo daw. Ayan. So ganyan yung kanilang interpretation. So ngayon, Brother Gabriel, tama ba yung kanilang interpretation sa nasabing talatang ito? Yan ating pag-usapan. So balikan natin yung Juan 16 na yung sinasabi, at mayroon daw ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Ibig sabihin, may dalawang uri ng tupa, Brother Gabriel, base sa ating binasa. Ano ba yung dalawang uri ng tupa na yon? Una, yung tupa, yung ibig sabihin, ayan yung isang tupa, Brother Gabriel, ay nasa kawan na. Sige nga, basahin nga natin yung 11 at 15, kapatid na Gabriel, ng Juan. Pakibasa yung nasabing talata. Ito po sa 11, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng sa Ama ay pagkakilala ko. At ibinigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Ayan, so ibinibigay daw ni Kristo ang buhay niya dahil sa mga tupa. Yan yung sa 15. So ibig sabihin, meron ng tupa sa loob ng kulungan, kapatid na Gabriel. At yung nasa labas naman ng kulungan, yung ibang mga tupa, kapatid na Gabriel, yan naman yung binabanggit doon sa ating binasa kanina, yung nasa Juan 16. Ayan, yun yung ibang mga tupa. So mapapansin, meron ng kulungan, meron ng mga tupa sa loob, merong ipapasok doon sa loob na mga tupa na iba pa yon kaysa sa mga tupa na nasa loob ng kulungan. Yan yung tamang interpretation doon, kapatid na Gabriel. Hindi yung gagawa ka ng bagong kulungan na yung pangalan Iglesia ni Cristo ni Manalo. O diba? Amen. Yan ang masaklap. O ngayon, yung sabi naman nila, yung ibang mga tupa daw na tinutukoy dito ay yung Iglesia ni Cristo ni Manalo. Oo, base sa ating binasa kanina. O, yan ang ating pag-uusapan naman. Oo, sige. So, susuriin natin. Ngayon, itong Juan 16, parang similar siya doon sa isang Bible verse. Sige nga, basahin nga natin yung nasa Efeso, kapatid na Gabriel. Efeso, Kapitulo 2, 14 hanggang 16. Pakibasa yung sinasabi, kapatid na Gabriel. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa,
at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Ayan, klarong-klaro. Parehan-pareha doon sa ating Juan. binasa, Juan 10:16, kapatid na Gabriel, na yung Opo. merong ibang tupa at merong mga tupa na nasa loob na ng kulungan, kapatid na Gabriel. Oo, so dito sa ating binasa, yung 2:16, pinagkasundo yung dalawa at naging isang taong bago ayon sa Efeso 2 talatang 15. Ayan. O dito naman yung sa Juan 10:16, kapatid na Gabriel, yung mangyayari, meron daw ibang mga tupa, ayan, yung nasa Juan 10:16, ipapasok sila doon sa kulungan na meron na doon sa loob na mga tupa. Ayan. Ngayon, tingnan mo yung meron kasing kulungan. So, ibig sabihin, di ba yung kulungan, kapatid na Gabriel, isang kailangan, meron kang ipapasok doon para masabi mo na nasa loob ka ng kulungan. Di ba ganun yun, Brother Gabriel? Tama po. O ngayon, kapatid na Gabriel, ito ang susunod nating tanong, ano? Dito sa Efeso, kasi merong binabanggit na dalawa, ito ipakita lang natin ulit sa screen, yung Efeso 2:15, kapatid na Gabriel, sa 15 muna, ayan na yung mula sa dalawa, lalangin daw sa kanyang sarili ang isang taong bago. Ayan, so kapag nakasali na yung isa doon sa dalawa, magiging taong bago daw yun, kapatid na Gabriel. Paano daw yun mangyayari? Basahin natin ulit yung 14, pero yung salin ni King James Version, pakibas. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Ayan, klarong-klaro, meaning may nagpa-divide doon sa isa, yung isa sa dalawang yon, yung nag-divide doon, yung middle wall of partition, o kung sa Tagalog, yung pader, Brother Gabriel. Diba? Merong pader daw na nagpahiwalay doon sa dalawang yon. Oo. So, alam natin, base sa biblical hermeneutics, tumutukoy yan, kapatid na Gabriel, ayan sa templo ng Israel. Ayan merong middle wall. Yung nagpahiwalay doon sa Court of Israel at Court of Gentiles ay yung middle wall of partition. Ibig sabihin, yung mga Hudyo at yung mga Hentil, yung tinutukoy na dalawa doon sa Efeso 2:15. Ayan, so nakita na natin, kapatid na Gabriel. Yung dalawa pala doon sa Efeso 2:15, tumutukoy yon sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Oo. Katunayan, mababasa natin yan sa ibang mga salin ng Biblia. Pakibasa nga yung Efeso 2:15. Itong salin natin babasahin, yung Contemporary English Version. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ganito ang nakasulat: to destroy the law of Moses with all its rules and commands. He even brought Jews and Gentiles together as though we were only one person when He united us in peace. Ayan, maliwanag, kapatid na Gabriel. Yung tinutukoy pala na dalawa doon sa Efeso 2:15, dito dineretso ng saling ito Hudyo at Hentil. Ayun. So tama pala yung biblical hermeneutics doon sa ating binasa. Yung pader pala sa 2:14 ng Efeso, tumutukoy pala yon sa pader sa unang templo, kapatid na Gabriel, na may nagpahiwalay doon sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Ayan. So, yan ang una, Ngayon, puntahan naman natin, paano naman kaya itong nasa talata, yung Juan 10:16, kapatid na Gabriel. Sino ba ang tinutukoy
ng Juan 10:16. So yan naman ang ating pag-uusapan, kapatid na Gabriel. Balikan nga natin yung 10:16 ng Juan at i-flash ko na sa screen, ha. Basahin mo uli, Brother Gabriel. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dito, kapatid na Gabriel, kung mapapansin ninyo, may binabanggit na yung ibang mga tupa hindi daw sa kulungang ito, pagkatapos sila daw ay didinggin yung tinig ni Kristo. Yan ha. Tanong, Brother Gabriel, sino ba itong tinutukoy na ibang mga tupa na didinggin daw ang tinig ni Kristo? Basahin natin ang Juan, Kapitulo 7, ang talata ay 35. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ang mga Hudyo nga'y nangagsang-usapan, saan paroroon ang taong ito na hindi natin siya masusumpungan? Siya kaya'y paroroon sa nagsisipangalat sa gitna ng mga Griego at magtuturo sa mga Griego? Ayan, klarong-klaro. Ibig sabihin, yung tinutukoy pala na didinggin din yung tinig ni Kristo ay mga Grego. O kung sasali ng King James Version, pakibasa, kapatid na Gabriel. Okay, ito po ang nakasulat. Then said the Jews among themselves, whither will he go, that we shall not find him? Will he go unto the dispersed among Gentiles and teach the Gentiles? Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. So, ibig sabihin, Hudyo at Hintil din. So, yung mga Hintil pala, yung tinutukoy na, Brother Gabriel, na ibang mga tupa doon po sa ating binasa, yung Juan 10:16. Ayun. So, hindi pala Iglesia ni Cristo ni Manalo, Brother Gabriel, ha? Mali. Yes, yung tinutukoy yes. pala dyan, kapatid na Gabriel, na other sheep na hindi daw kasama sa fold na yan, ay ang mga Hentil, kapatid na Gabriel. Yung nakikita mo yung format, meron ng tupa sa loob, papasok yung ibang mga tupa, yun yung mga Hentil, papasok, at magiging isang bagong kawan. Ayun. Ngayon, Brother Gabriel, ito yung tanong, ha. Ano ba yung kawan na tinutukoy dito, yung isang bagong kawan? Yan ba yung Iglesia ni Cristo ni Manalo? Babasahin pa yung Gawa 20:28, mali naman yung unawa nila. Babasahin natin, Brother Gabriel, sa Biblia, base din sa Juan 10:16. Ano ba itong tinutukoy na yung kawan mula doon sa Hentil at sa mga Hudyo? Basahin natin ang Juan 10:16 ng saling The Baxter Bible. Hindi po ito Biblia Katoliko, kapatid na Gabriel. Ito. Yes po. Basahin mo nga itong sinasabi dyan. Ito po ang nakasulat. At bukod sa mga Hudyo, mayroon akong isang piniling bayan sa mga Hentil. Ayun. Sila kailangan kong tawagin at tipunin sa akin. At ang mga Hudyo at mga Hentil ay magiging isang iglesia Katolika sa ilalim ko, ang kanilang tanging pinulo at pastol sa buong mundo. Ayun, Kaburnok, napakalinaw yan. Diba? Napakaganda ng saling yan. Iglesia Katolika pala yung kawan mula sa mga Hudyo at sa mga Hentil, kapatid na Gabriel. Diba? Ayun, Kaburnok. Ay, nako, napakaganda ng saling ito. Tama, Brother Gabriel, di ba? Kaya mali yung mga manalista. Katunayan nga, yung mga manalista, umamin nga sila, kapatid na Gabriel, na hindi sila ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po ay mababasa natin dito sa kanilang Pasugo Magazine, kapatid na Gabriel. Ito nga sinasabi sa 2019 issue sa page, ito yung page 1 ito, page 2 pala, ito yung sabi basahin mo nga ito, kapatid na Gabriel. Does the Iglesia ni Cristo merely claim that
it is the true church. The Iglesia ni Cristo or Church of Christ does not merely claim that it is the true church. Patay! O, di ba? O, reaction mo sa kanyang pag-aming yan, kapatid na Gabriel. Hindi, lalabas yung tinayo ni Cristo sa Pilipinas, peking iglesia. O di ba? Tinayo daw ni Cristo yung iglesia daw dito sa Pilipinas. Tapos, ang claim pala nila, hindi pala sila ang totoong iglesia ni Cristo. Di mali nga, peking iglesia yung natayo dito sa Pilipinas. Sana ginawa na lang nilang yung natayo dito, iglesia ni Cristo, ni Manalo. Ayun, para hindi misleading yung title ka, Porno. Misleading yan eh. O ngayon, Brother Gabriel, sinasabi din ba ng mga aklat kasaysayan na yung iglesia na lumitaw dito sa Pilipinas na tinatawag na Iglesia ni Cristo noong July 27, 1914, yan ba itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Gabriel, ayon sa kasaysayan? Basahin natin itong aklat, kapatid na Gabriel, na the New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas. Ito yung 1978 edition sa page 776. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Isalin na nga natin sa Tagalog ito. Basahin mo nga ito, kapatid na Gabriel. Opo, ang nakalagay dito, ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. O di ba, hindi naman sinasabi na itinatag ni Cristo. O di ba, walang ganung sinasabi. Ang sabi ng aklat kasaysayan na itinatag noong 1914 ni Cristo ba, Brother Gabriel? Parang yung mata ko ata. Parang may puwing ata yung mata ko eh. Parang hindi talaga Cristo, ano? O, di ba? So, si Felix Manalo talaga ang nagtayo, di ba? So, mali. Mali yung unawa nila. Papatunayan pa daw nila sa Biblia na si Cristo yung nagtayo. Mali po, mga kababayan. Bunga po ng kanilang maling biblical interpretation, di ba? Oo, sige. Sige, so reaction mo, Brother Gabriel, sa ating mga natalakay, sa ating episode ngayon, Brother Gabriel. Opo, Kaburno, ito nga yung delikado eh. Kapag galimbawa ang yung mga ministro ni Ginoong Manalo, nagbasa ng Biblia, walang problema sana sa Biblia, Kaburno. Ang problema, ito yung paulit-ulit nating napabasted sa kanila, yung interpretation nila sa talata, Kaburno, which is napaka-misleading. At dahil sa mali kanilang interpretation, meron tayong ini-expect na balang araw magkakakontra-kontra yun. Tulad yan, yung binasa nating pasugo. Parehas na 2019 yun eh. 2019 lang, nagkontrahan na sa isang taon. Di ba? At nakasalamat talaga sa Diyos dahil sa kanilang mga pinagtuturo. Lalong nangingibabaw yung ating iglesia. Ngayon. Lalong nangingibabaw yung Iglesia Katolikang parati nilang inuusig. Kaya, salamat talaga sa Diyos. Lalong tumitibay yung pagiging Katoliko ko dahil naka-highlight lalo kung anong klaseng iglesia ang meron sila. Ayan. So, klarong-klaro, hindi po sila itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Panluloko na lang sa kapwa. Yan, kapatid na Gabriel. Binabaluktot ang mga nakasulat sa Biblia. Diba? Okay, so yan po ang ating episode ngayon. Sana po ay may natutunan muli kayo sa ating video ngayon. Anong masasabi ninyo sa ating episode? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button. At mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Caborno. At kami ang inyong taga-suri. O yan Brother Gabriel. Baka after nitong mapanood ni Cesar Seneta, baka iiyak na naman siya. Naku po, may expected na akong mura. Sige, Brother Gabriel. Bye po mga kapatid. Ako Cesar
ay